Okay, so good evening learners. So today pag-uusapan po natin yung the prolong. Pag sinabi natin prolong, ito yung panimula, unang salita ng The Canterbury Tales ni Geoffrey Chaucer. So dito isinasalaysay natin kung paano pa nagsimula, paano ba nangyari, ba't nagkaroon ng Canterbury Tales. Nagsimula ito nung tagsibol, April, na nag-udyok sa mga tao na maglakbay. So, nagkumpulan yung iba't ibang uri ng tao. They are 29 pilgrims na maglalakbay patungo sa St. Thomas Becket sa Canterbury. Etong inn na ito ay pagmamay-ari ni Harry Bailey. So, pag sinabi kasi nating pilgrims, ito yung mga taong manlalakbay, humihingi sila ng kapatawaran. Kumbaga, pumupunta sila sa isang sagradong lugar para humingi ng kapatawaran, magpasalamat, at magpalakas ng kanilang spiritual na pananampalataya. So, kung bibilangin natin, they are 29, and then yung narrator natin dito, si Geoffrey Chaucer, 30. So, si Harry Bailey naman pong 31. Kasi siya yung nagpasimula na ba't hindi kayo magpaligsahan. Para, alam mo, habang naglalakbay sila, hindi sila mainip. Kung sino yung maganda yung kwento, siya yung mananalo. Dalawa yung papunta at dalawa pag-uwi. So, bali 4. So, kung sino yung maganda yung istorya sa kanila, ililibre siya ng dinner ng mga iba pang mga natalo. So, ipinakilala yung mga iba't ibang character dito. Alam naman natin sa lipunan may mga mayaman, 'di ba? Iba-iba. May mga monks, okay? May mga miller, may mga knight, mga ganyan. So, iba't ibang uri ng tao. Alam naman natin, we are all diverse. Iba-iba yung uri ng pananamit nila at pinanggalingan nila. So, doon pa lang, matututo ka na kasi iba-iba yung mga ugali na meron sila. Kaya yung mga story na pinapakita, like yung story na kinuwento ko sa inyo nung una, yung The Pardoner's Tale, tatlong nagtatrabaho sa simbahan, mga young men, hindi sinabi kung ano yung mga pangalan nila. So, yung story nila about sa ginto, okay? Eto kasi, parang nagsisilbi, ang pinakalayonin nito yung magsilbi na pinaka-frame story upang pagdugtong-dugtungin yung mga individual na kwento na sasabihin ng bawat pilgrim sa kabuuan ng akda. So, ang prologue ay nagbibigay ng satirikong paglalarawan sa lipunan ng Ingles noong ika-14 na siglo na nagpapakita ng kanilang pagkatao, itsura at panlipunang katayuan. Dito parang naisip ko yung sa, ayan, pagdating ng Holy Week, di ba? Pumupunta tayo sa iba't ibang mga simbahan, yung bisita iglesia sa mga Katoliko, 7 churches, and then nagpapasalamat tayo, humihingi tayo ng tawad, nagpapakabanal tayo, at pinalalakas natin yung ating mga spiritual na pananampalataya. So sila, naglalakbay sila sa isang lugar na hindi nila kilala, bago sa kanila. Tapos yun ang ginagawa nila, and then babalik ulit sila sa pinanggalingan nila. So yun yung pinaka ng the prolong, okay, yung panimula ng Canterbury Tales. So dito kasi maraming mga kwento nga yung Canterbury Tales. Meron silang 24 na tales. Ayun na nga, ang nauna yung General Prolong, The Knight's Tale, The Miller's Tale na naikwento ko nung isang gabi. Tapos yung Pardoner's Tale, madami pa. So madami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. At sana lagi kayong tumutok dito kasi makakatulong din ito sa pag-take ng LET, okay, ng licensure examination for teachers. Kasi yung mga kinukwento ko, ano lang siya, mga summary. Hindi talaga yung buong kwento. Kasi kung gusto nyong mabasa yung story ng Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, pwede kayong bumili ng libro at basahin nyo ng buo. Gusto ko lang kasing i-share yung mga nalaman ko during review, okay, para
meron din kayong konting knowledge para 'pag nag-exam kayo meron tinanong about sa mga kwento ng Canterbury Tales, alam niyo kung, "Ay eto yung ganito, tungkol siya sa ganito," ganyan. So, mga short story lang ang mga parang pinaka-summary lang ng kwento ang shine-share ko sa inyo para meron kayong, magamit 'pag, nag-take kayo or yung mga lesson na makukuha ninyo dito. So, yun lang po for today and salamat po. Bye! God bless you and good night.